Naging matalas ang mga kuko nito. Tanging mga atungal lang ang lumalabas sa bibig nito. Agad naming kinatok ang bahay pagdating namin. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Kumislap ang mga mata nito na nakatingin sa amin. Bigla akong kinilabutan, pero iwinaksi ko kaagad sa isipan ko ang aking nakita. Pinatuloy niya kami ng walang pag-aalinlangan. Sa may pinto pa lang ng bahay ay nakakaamoy na ako ng malansa. Nahihiya naman akong magsabi dahil baka kung ano ang isipin ng matanda. Pagpasok namin, napansin ko kaagad ang maraming kandila na nakasindi sa bawat sulok. Iminuwestra ng matanda ang mahabang sopa upang umupo kami. "Mga bata, saan ba kayo galing at napadpad kayo dito? Oh, heto, humigop muna kayo ng mainit na kape." Alok niya sa amin. Tinanggap ko ang tasa na kanyang inabot sa akin at nilapag ko ito sa isang maliit na mesa. Ang totoo niyan, hindi ako nagkakape dahil acidic ako. "Pupuntahan po sana namin ang tinatawag na Twin Falls, ngunit tila naligaw o iniligaw kami ng isa naming kasama. Hindi namin mawari ang totoong nangyari sa kanya dahil naging isang halimaw ang asta niya." Mahabang paliwanag ni Jill. "Ang mga kabataan talaga, dapat nanatili kayo sa bahay niyo tuwing ganitong araw. Ang katigasan ng inyong ulo ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. Maupo lang kayo dyan at ipaghahanda ko kayo ng hapunan. Maya-maya ay darating na din yung apo ko galing sa pangangaso. Dito na kayo magpalipas ng umaga upang masiguro na ligtas kayo." Naiwan kami sa sala. Pinagmasdan ko ang paligid ng buong bahay. Maliban sa 3 upuan, wala nang ibang gamit ang matanda. Kung titignan ng maigi, nakakatakot ang aura ng bahay dahil masyado na itong luma. Napatakip ako ng ilong nang muli akong nakaamoy ng malansa. Ganun din ang 3 ko pang kasama. Nagbubulungan kami upang hindi marinig ng matanda. Mahihinang katok sa pinto ang narinig namin. Lumabas naman ang matanda mula sa kusina upang buksan ang pinto. Nahulog ako sa aking kinauupuan nang makita kung sino ang tinutukoy nitong apo. Nagsisigawan kami habang panay ang hingi namin ng saklolo. Mas lalo kaming nagimbal nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Arnold. Wakwak ang tiyan nito at nakalabas ang mga bituka. Tinignan ko nang may pagkasuklam si Nick. Naglakad papalapit sa amin ang matanda, kaya mas lalo kaming napasiksik sa dingding. "Apo, may maiaalay na tayo kay Panginoong Lucifero. Tiyak na ang pagkabuhay ng ating Panginoon." Halakhak nito. Sa isang iglap, nawalan kami ng malay. Nang magising, ay nakagapos kaming 4. Para kaming nasa ilalim ng bahay ng matanda. Ang katawan ni Arnold ay nakasabit na parang isang baboy na ibinibenta sa palengke. May mga nagsasayawan na nakasuot ng itim na damit. Napansin ko din ang sementong mesa at may nakahiga na parang rebulto ng demonyo dahil may malaki itong sungay. "Ito na ba ang aming katapusan?" Tanong ko sa aking sarili. Napahikbi naman ang 3 ko pang kasama. Labag man sa aming kalooban ay wala kaming magagawa kundi tanggapin ang aming kamatayan. Ipinagpasa Diyos na lang namin na sana mahanap ang aming mga bangkay upang mailibing kami ng maayos. Itinigil na nila ang sayawan nang suminag na ang buwan. May ipinahid silang langis sa kanilang katawan. Kumalat ang napakalansang amoy sa buong paligid. Narinig namin ang tila pagkabali-bali ng kanilang mga buto. Hanggang sa nahati ang kanilang katawan. Naging pangit ang kanilang mga itsura. May mapupulang mata, mahahaba ang mga pangil, at may matutulis na mga kuko. Nakalawit din ang dila ng ibang aswang. Tanging si Nick ang hindi nagbago ng anyo pero nakalitaw ang may itim na ugat sa kanyang muka at ang kanyang mga mata ay naging kulay itim. Kakaiba siya sa kanyang mga kasama.
Yumuko ang mga aswang kay Nick na parang ito ang kanilang sinasamba. Naglakad ito patungo sa rebulto ni Lucifero at hinalikan niya ang noo nito. Malakas na atungal ang nagpagimbal sa amin. Inabot ng mga aswang ang bangkay ni Arnold at pinaglalantakan nila ito. Nanginig ako sa aking nasaksihan. Lumapit ang lola ni Nick sa amin. Hindi ko napigilan na maduwal sa kanyang amoy. Isang kalmot ang iginawad nito kay Bert. Umagos ang masaganang dugo nito. Isinalok ng matanda ang dugo at pagkatapos ay ibinuhos sa rebulto ni Lucifero. Pinakawalan kami ng isa sa mga aswang at hinila papalapit sa rebulto. Hawak ni Nick ang punyal at walang awang pinagsasaksak si Dexter. Malademonyo itong nakangiti sa amin. Wala kaming ibang magawa kundi ang umiyak at magmakaawa pero walang kahit isa ang nakikinig sa amin. Hinatak ng mga aswang ang katawan ni Dexter. Nilalantakan nila ito kasama si Nick. Abala sila sa pagkain kaya hindi nila napansin na natanggal ko na ang pagkakagapos sa kamay ko. Kinalagan ko din si Bert at Jill. Gumapang kami patungo sa nakaawang na pinto. Pinauna ko si Bert at Jill upang makahingi agad sila ng tulong. Papalabas na sana ako nang biglang lumingon sa akin si Nick. Sa isang iglap ay bigla itong nasa aking harapan. Ibinuka nito ang bibig upang kagatin ako pero naisara ko ang pinto. Magpagayunman, nahagip pa rin nito ang isa kong kamay. Napasigaw ako sa sakit na naramdaman. Muntik na akong mawalan ng ulirat nang makita na naputol ang aking kamay. Pinihit ko ang pinakahuling pinto. Naabutan ko si Bert at Jill na hinihintay ako sa labas ng bahay ng matanda. Kumuha ng malunggay si Jill upang ilagay sa naputol kong kamay. Pagkatapos, pinunit nito ang laylayan ng kanyang damit upang itali sa naputol kong kamay. Nagmamadali kaming tumakbo nang marinig namin ang mga pagaspas na papalapit sa aming kinaroroonan. Sa aming pagtakbo, hindi namin napansin na nakarating kami sa taniman ng suha. Inabot ni Bert ang isang bunga nito at binalatan. Ipinahid niya ang katas nito sa aming damit dahil pangontra daw ito sa aswang. Hindi daw kami matutunton ng aswang dahil hindi nila kami naaamoy. Nagtago kami sa likod ng puno ng suha. May narinig kaming lumapag mula sa himpapawid. Nang silipin ko ay ang mga kampon ito ni Nick. Para silang mga aso na sumisinghot-singhot upang alamin ang aming pinagtataguan. Nang hindi nila kami nahanap ay nagalit si Nick. Umatungal ito ng napakalakas at pinagkakalmot ang mga kasama nitong aswang. Inutusan ng lola ni Nick ang mga aswang na suyurin ang buong gubat pero bigo ang mga itong bumalik. Sabay-sabay na umatungal ang mga aswang bago lumisan kasama si Nick. Saka pa lang kami nakahinga ng maluwag nang masiguro na wala na talaga ang mga aswang. Pagsikat ng araw ay agad naming hinanap ang daan palabas ng gubat. Nagbaon kami ng ilang pirasong suha. Mabuti na lang at matiwasay kaming nakalabas ng gubat. Pinara namin ang tricycle na napadaan at nagpahatid kami sa ospital. Sa tuwing masisilayan ko ang putol kong kamay ay hindi ko mapigilan ang umiyak. Magsisiman ako ay huli na dahil hindi ko na may babalik ang nangyari noon. Hindi ko na may babalik ang buhay ng aking mga kaibigan at hindi ko na din maibabalik ang aking kamay. Tanging maisasambit ko na lang ay ang salitang kung sana.